isang tao ay parang enerhiya na pwedeng maubos. Lalo na kung hindi naman ito nasusuklian ng tama. At lahat tayo ay marunong mapagod kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao. Dear Papa Dudut, isa sa mga pinakamadalas na pagkakamaling nagagawa natin ay yung nagmamahal tayo ng sobra na halos wala nang matira para sa ating sarili. Gasgas na pero marami talaga sa atin ang ginagawang mundo. Ang isang tao na dapat ay minamahal lang natin. Binibigay natin ang lahat sa kanila hanggang sa maramdaman natin na nakakapagod na. Nakakapagod nang mas mahalin sila kesa sa ating sarili. Isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Pagpasensyahan nyo na po ako sa umpisa pa lamang ng aking sulat ay madrama na kaagad ang hugot ko. Ang lakas naman kasing makapagsenti ng maulan nating panahon. Lalo na kung may nakaraan tayo na talaga namang medyo nakakaiyak at masakit na balikan, Papa Dudut. Maris na lamang ang itawag nyo sa akin. Palayaw ko talaga yon mula noong bata pa lamang ako. 33 years old na ako, nagtatrabaho bilang event planner at isang avid listener ng inyong YouTube channel. Hindi naman mga bonggang event ang hinahawakan ko, Papa Dudut. Mga simpleng birthday party, binyag o kaya ay wedding anniversary celebration. Nakaramihan ay mga kakilala at kaibigan ko lang din ang kumukuha sa akin. Ako yung gumagawa ng mga decoration sa party nila. Nagsiset ng magandang lugar at minsan sa akin na rin sila kumukuha ng food package. Dahil mahilig din kaming magluto ng lola ko. Pero Papa Dudut, hindi talaga tungkol sa trabaho ko ang gusto kong ikwento sa inyo ngayong araw. Sa totoo lang kasi hindi ko rin alam kung paano ko ba sisimulan ang kwento ng bahaging ito ng buhay ko. Siguro magsisimula na lamang ako nang lumuwas ako ng Maynila noon para makipagsapalaran sa buhay. Wala kasi nang mamatay ang mama ko noong bata pa lamang ako ay hindi ko na masyadong naramdaman ang presensya ni Papa. Naiwan kami ni ate ko sa lola ko at ang papa ko naman ay nagkaroon na ng bagong pamilya. Nagkatrabaho na noon ang ate ko sa Maynila at nang makatapos nga ako ng high school dito sa Bicol, ay naglakas loob na rin ako na sumunod sa kanya at doon magpatuloy ng kolehiyo. Nakitira ako sa inuupahang bahay ng ate ko, nag-enroll ako sa isang university sa Maynila at nag-part-time job sa isang restaurant na malapit lang din doon, Papa Dudut. Hindi naman po ako yung tipikal na mukhang probinsyana na hindi masyadong nag-aayos, Papa Dudut. Matangkad ako, maputi ang kutis at medyo marunong na ring mag-makeup. Kaya nga sa pinagtatrabahuhan ko ay marami rin talagang mga lalaki ang nagkakagusto sa akin. Isa na nga doon si Joseph, na madalas pa akong tinutulungan kapag closing ako sa trabaho. Alam mo ikaw, kanina mo pa akong tinutulungan dito sa trabaho ko. Baka mamaya mapagalitan ka na ng manager natin. Natatawang wika ko kay Joseph. Siya kasi ang naghugas ng train na dapat ay parte ng trabaho ko. Ayos lang. Alam mo namang isang date lang ang kapalit nito. Tugon naman niya. Uy, anong date ang sinasabi mo dyan? Baka mamaya masabunutan ako ng chubby mong girlfriend na cashier dito sa restaurant. Ang laki pa naman ng katawan ng si Lori kumpara sa akin. Napapailing na sabi ko.